eto na nga guys. Meron lang ako share sa inyo na experience. And normally nangyayari to sa atin sa biyahe everyday. May mga pasahero na nagte-take advantage sa atin, no? Sa ganitong paraan. Kuya, pwede ba GCash na lang? So GCash nga, ano? So GCash, sasabihin GCash. Then pag nagbayad ng GCash, sasabihin na send na niya. Guys, eto tandaan nyo to. Pag hindi ka medyo naging matalino sa bagay na yon, pwede kang madaya ng pasahero. Bakit? Kasi meron ako experience. Kunyari, binayaran na ng buo, nung pala kulang. So, panoorin mo itong video na to. Apo. So 35 ba yun? Tsaka? 35, saka 260. Bakit 200? Apo, 200. Eto po. So 35 plus? Plus? Wait lang po. Hindi ko po kabisado. 200 plus po. This is a receipt, no? Apo. 264. So 6. Can I have your cash? Zero nine. That's I'm just gonna... Zero 9 56 56 669 669 2996. 299. Diyan lang ako sa left side. Go straight. Ito ba? Yo, ako yung may chair. Okay po. Okay po. Thank you po. $264. $290. $8.15. O, di ba? So, ayan na nga guys, mga kapitbahay, ayan na, susugod na si Kuys. Kuys, saan ka pupunta, Kuys? Nako, susugod na si Kuys, oh. Galit ka ba niyang, Kuys? Oh, galit yata si Kuys, kulang ang bayad. Napakahirap ang pagdadrive, ang layo ng biyahe. Tapos kulang ang bayad. Ay, Diyos mio, Marimar. So, ayan na, kumakatak na tayo dyan, guys, oh.
Doorbell tayo, kakatok-katok, tawag ng tawag. Tao po! Tao po! Anyone there? Hindi tayo pinapansin, guys. Ayun, oh, hindi tayo pinapansin. Ay, nako. Gumamit pa ng calculator yan, ha, guys, ha. Diba? Pero tayo, ayaw naman natin manisi. Diba? Kung kulang ang pang Gcash, i-cash yung iba. Kaso, alam ko, para sa akin, ha, alam ko na aware siya na kulang talaga yung bayad niya. Kasi nakita ko sa side mirror, tinitingnan niya ako kung aalis na ako. Diba? So, ayaw naman natin manisi. Baka nga nagkamali lang. Sana nga, ganun na nga lang talaga. Nagkamali lang ng pintok sa Gcash. Pero, napaka-obvious naman. Ayan na. Katok tayo ng katok. Ang tagal na, oh. Ayan, oh. Ang tagal na natin dyan, oh. Ayan, umalis na ako niyan. Pinagbuksan na ako nung katulong. Tapos sabi nung katulong, magkano daw po kulang? Oh, sabi ko, kulang po 200. Pero sa mga moment na yan, guys, ay, nako. Iniisip ko talaga, sana nagkamali na lang talaga. Di ba? Kasi pwede naman na, kasi tumatawag ako sa app niya yan, nung time na yan. Tinatawagan ko yung app niya. Kasi nga, hindi ko pa yan din wrap off. Kasi kung ida-drop off ko yan, wala na ako magiging contact sa kanya. Kaya hindi ko pa agad din wrap off. So, ayun na nga, So, naghintay ako dyan ng mga ilang minuto bago lumabas uli yung katulong para bayaran yung kulang na 200 pesos. 200 pesos, maliit na pera lang yan. Pero, sa ating mga Grab driver, syempre, maghapon ka, imagine, kulang yung babayad sa'yo. Di ba? Hindi naman tayo papayag na gano'n na makakutakan tayo. So, inintay natin yan. So, binayaran niya ng cash. So, naisip ko na lang nung binayaran ng cash, ang i-expected ko kasi talaga is sasabihin na, kuya, sige, send ko na lang uli yung 200, nagkulang. Eh, kaso, ang binayad sa atin is cash. So, meaning to say, wala na talagang pang-Gcash. Di ba? So, alam ko marami sa atin, ganyan yung na-experience nyo. Ipapa-Gcash, no? Ngayon, eto na-realize ko, pag sinabi nilang ipapa-Gcash, sasabihin ko ganito, ma'am, paki-connect na lang po sa app. Kasi ora mismo, pwede na lang i-connect sa app yun. At through app, GrabPay, magbabayad sila gamit yung mga Gcash nila. Sa ganung paraan, hindi nila tayo mautakan at sa ganung paraan, hindi nila tayo ma-scam. Di ba? So, kung nagustuhan mo at meron kang ganitong klase na experience, i-share mo naman tong video na to para maging aware yung iba nating mga kasamahan sa Grab community. So, paano ba yan? Maraming salamat sa inyong panonood. See you!